Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Leon POV. Hindi ko nagustuhan ang inireport sa akin ni Roel na may kausap na ibang lalaki si Amara at bukod pa doon ay nag-send din ito ng picture. Makikita sa picture si Amara na nakangiti habang kausap ang isang lalaki. Fucking fuck, akin lang ang mga ngiti na iyon. Kung pwede nga lang iba to ang cellphone na to, ginawa ko na. Pero marunong naman ako mag-self-control. Agad ko na lamang idinilit ang litrato. Ngayon pa na napapayag ko na siya, malinaw na nagseselo siya kay Giovanna, kaya nilayasan niya ako at ang bilis niyang gumanti. May kausap at katawanan na siya agad na ibang lalaki. Kung pinagseselos niya ako, talagang nagseselos ako because she's fucking mine. Walang ibang pwedeng pumorma sa kanya at talagang baka hindi na talaga ako makapagtimpi at mawala ang lahat ng training ko regarding self-discipline at baka makabaril na lang ako bigla. Amara is mine, fucking mine. Hindi ko na malaman kung anong mararamdaman ko ngayon. Ang tanging magagawa ko lang ay bilisan ang pagmamaneho ng sasakyan para makarating ako agad sa resto bar ng ninong niya. Hindi ko na naparada ng maayos ang sasakyan ko at nagmadali na akong bumaba para makapasok sa loob. And there, nakita ko si Amara ko and that guy, whoever the fuck he is, na nag-uusap at nagtatawanan. Pero syempre, hindi ko sila hahayaang sumaya. Sa akin lang pwedeng sumaya si Amara ko. Naglakad ako papalapit sa pwesto nila. Kinuha ko ang isang upuan mula sa katabing bakante na lamesa sa may tabi nila at ipinesto ko iyon sa pagitan nila kaya napapagitnaan ko sila. Halata ang pagkagulat ni Amara nang makita ako. Oh, nasa na yung mga ngiti mo, sweetie? Bakit biglang nabura? Pero yun talaga ang gusto kong mangyari. Sinabi ko na may emergency at kailangan naming umuwi agad. Hindi naman umimik si Amara sa sinabi ko. Buti naman dahil kapag sinagot-sagot niya ako ay talagang hahalikan ko siya at wala akong pakialam kahit pa makita ng ibang tao. Pagkatapos kong sabihin kay Amara ang gusto kong sabihin ay nilingon ko naman ang kausap niya at nagpakilala ako. Baka kasi hindi niya ako kilala. Dapat malaman niya kung sino ang babanggain niya. Pero hindi pa man ako natatapos magsalita, magalang naman akong binati nito at humingi pa ng paumanhin at natagalan daw ang pag-uusap nila at nagpaalam na agad para umalis. Buti naman at alam niya kung saan siya lulugar dahil kung hindi ay ako mismo ang maglalagay sa kung saan siya nararapat. Niyaya ko na si Amara pero dating gawi, nag-inarte na naman siya at parang walang narinig. Dumampot ito ng isang nachos para isubo sa kanyang bibig. Talagang nilakasan pa niya ang pagnguya nito. Napangisi naman ako sa ginawa niya. Parang hindi niya ako kilala. Kapag ginusto ko, gusto ko at hindi siya makakaangal sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi kita. Hinawakan ko ang kanyang bewang at hinapit para mapatayo siya at iginiya ko siya para makalabas sa resto bar na ito. Wala akong pakialam kung may makakita sa amin, basta iuuwi ko siya sa bahay. Halata ang pag-ayaw niya, pero hindi naman siya nagprotesta pa. Alam kong takot siya sa eskandalo, kaya hindi na siya umangal. Pero nung nasa tapat na kami ng sasakyan, ay agad niya akong itinulak. Wala na kasing tao sa paligid, kaya malakas ang loob niyang gawin iyon. Walang hiya ka? Anong trip mo at ipinahiya mo ako sa harapan ni Jeff? At talagang nahihiya siya sa lalaking iyon. Ipinahiya? Nahihiya ka sa lalaking yon? Yung ginawa mo sa akin kanina na pang-iwan sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi ko sa iyo, Amara, sumakay ka na. Ang maotoridad na utos ko sa kanya. Hindi naman maipinta ang pagmumukha niya.
Parang gusto niya akong sugurin or what. Pero sa bandang huli ay sumunod din siya sa akin at sumakay na din sa loob ng sasakyan. Good girl. Pero pabalibag niyang isinarado ang pintuan ng sasakyan. Not good. Sumakay na din ako at nakita ko siyang nakasandal ang likod sa upuan at nakapikit ang kanyang mga mata. Ako na ang naglagay ng seatbelt bago ko ikabit ang akin. Walang nagsasalita at tahimik lang kami sa loob habang nagdadrive ako nang mapansin ko na kinuha niya ang kanyang cellphone. Kita ko sa gilid ng aking mata na parang kabado siya at may tinatawagan. Parang alam ko na ang iniisip niya. Leon, anong nangyari kay mama? Hindi ko siya matawagan. Ang nag-aalala niyang tanong. Sasabihin ko ba o mamaya na lang siguro? Hayaan ko siyang kabahan nang makaganti naman ako sa kanya. Sa wakas ay kinausap mo din ako. Ang tanging isinagot ko na lang sa kanya at hindi ko siya nilingon pa. Kita ko naman sa gilid ng mata ko ang pagtitig niya sa akin na parang hindi siya makapaniwala na ayaw kong sagutin ng maayos ang itinatanong niya. Please, sabihin mo sa akin, nasan si mama? May nangyari ba? This time ay parang nakikiusap na siya sa akin na sabihin sa kanya kung may nangyari ba. Gusto ko sana siyang sagutin na wala namang masamang nangyari kay Mama Rose. Pero mamaya ay tiyak na may mangyayari sa amin. Pero hindi ko na yon isinatinig pa. Bagkos ay sinagot ko siya ng, Sweetie, huwag kang magulo, nagdadrive ako. Later, sa house mo malalaman ang sagot sa tanong mo. Halatang halata sa mukha niya na dismayado siya sa sinagot ko sa kanya. Totoo naman ang sinabi ko na huwag siyang magulo dahil hindi na rin ako makapag-concentrate at nagagalit na ang alaga ko. Super excited na, lalo pa ngayon na wala si mama at si daddy sa bahay. Don't worry my sweet Amara. Wala naman talagang emergency. Gawa-gawa ko lang yon. Sinabi ko kanina para paglayuin kayo na lalaking yon. At ang ganda lang kasi ng timing na hindi sila nagkausap ni Mama Rose. Kaya akala niya totoo yung sinabi ko na may emergency. Kaya hindi ito mapakali ngayon. Relax lang may Amara ko. Mas lalong hindi ka mapapakali sa gagawin ko sa'yo mamaya. Sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay may mangyayari sa atin at hindi mo na to matatakasan, my sweet Amara. Nang makarating kami sa bahay, ay she demanded na buksan ko agad ng sasakyan. Well, mahaba pa naman ang gabi, so pinayagan ko na. Nagmamadali si Amara na makababa ng sasakyan at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Ma? Ang agad na tawag niya kay Mama Rose na wala naman talaga sa loob ng bahay. Nagtuloy-tuloy siya ng lakad hanggang mapunta sa kusina. Nakasunod lang ako sa may likuran niya. Nasan si Manang at saka yung dalawang kasambahay? Hindi ko alam, tinatanong niya ba ako o sinasabi na yun sa kanyang sarili. Pumunta pa siya sa kwarto ni Manang pero wala din siyang naabutan. Si Manang Jacinta lang kasi ang stay-in dito, yung dalawang kasambahay naman ay uwian. Pero tinawagan ko na kanina at pinauwi ko ng maaga. Ang sabi ko, bukas na lamang ng tanghali bumalik. Si Manang Jacinta ay laging isinasama ni Mama Rose tuwing may lakad sila ni Daddy. Lumabas siya para sumilip sa garden area at pool area pero walang tao. Bumalik muli siya sa loob at umakyat na sa itaas. Hindi ko na siya sinundan pa at alam ko naman na bababa din siya. Habang hinihintay ko siyang bumaba ay naghanda muna ako ng maiinom. I need to relax and condition my body sa laban na gagawin namin mamaya. Nagpunta muna ako saglit sa may minibar at naghanda ng maiinom, pampakalma, dahil talagang galit na at nagwawala ng alaga ko at hindi na makaantay pa. I drink it straight at bumalik na agad ako sa tapat ng hagdanan dahil naririnig ko na ang yabag ng kanyang paglalakad pababa. Habang bumababa ay nagsasalita siya. Walang tao sa taas, ano ba kasi? Nakakainis ka na, pinapagod mo ako. Sabihin mo nga kasi ano bang nangyayari? Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya. Hindi pa nga kami nagsisimula, pagod na daw agad siya.
Anong nakakatawa? Hindi ko makontak si mama. Pwede ba? Pakikontak yung daddy mo? Ang utos niya sa akin. Medyo hindi ko nagustuhan ang pagkasabi niya ng daddy mo na para bang hindi pa niya tanggap si daddy para kay Mama Rose. Pwede naman kasi niyang sabihin na daddy natin. Pero ayaw kong mag-bad mood at hindi rin siya pwedeng i-bad mood at baka hindi ko siya mapapayag sa gagawin namin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa para tawagan si Dad. Hello Dad, hindi daw po makontak ni Amara si Mama Rose. Gusto daw po niyang makausap. At inabot ko na kay Amara ang aking cellphone. Bahagya pa siyang lumayo at tumalikod sa akin bago sagutin ang tawag. Okay ma, pakisabi na lang po kay Tito. Ingat po kayong dalawa dyan. Ang sabi niya bago ilayo ang cellphone sa may tenga. Well, at least, sweet din naman pala sa dad namin itong si Amara. Inabot na niya ang cellphone ko pero hinawakan ko ang kamay niya. Leon, anong ginagawa mo? Ang nauutal niyang tanong sa akin at halatang kinakabahan siya. Hinila ko ang kanyang kamay hanggang sa mapalapit ng husto ang katawan niya sa katawan ko. Magkadikit na ngayon ang aming mga dibdib, kaya ramdam na ramdam ko ang parehong init ng katawan namin. Hindi na talaga papipigilan to. Kailangan na naming palabasin ang init na gustong kumawala sa aming mga katawan dahil hindi maiitanggi na gusto niya rin ito dahil nararamdaman ko ang init at bigat ng kanyang paghinga. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa kamay niya at inilagay ko sa bulsa ko. Akman lalayo siya pero mas mabilis ako. Agad kong hinawakan ang dalawang pang-upo niya at itinaas ko siya para buhatin. Iniyapos naman niya ang dalawang braso sa leeg ko para kumapit at ikapit ang dalawang binti niya sa bewang ko. Good girl, hindi niya pa rin nakakalimutan yung itinuro ko dati sa kanya. Pinagbunggo ko ang aming mga noo. Parehong pigil na pigil ang aming mga paghinga. Pareho kong naririnig ang bilis ng tibok ng aming mga puso. And I'm sure pareho kami ng nararamdaman. Sweetie, please, let's do this. I know you also want this. Please? Ang tila nagmamakaawa kong sabi sa kanya. Kung ako lang ang masusunod, ay matagal ko na talaga siyang inangkin. But I will never do that without her permission. I still need her consent. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi ko alam kung gaano katagal ang ganoong posisyon namin. Pero wala akong pakialam kahit abutin pa kami ng umaga. Kailangan kong malaman ang sagot niya. Nanatiling nakadilat ang mga mata ko at inaabangan ang pagmulat ng mata niya at hinihintay ko kung ano ang magiging sagot niya. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at pagkatapos ay unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata at tila nakikipaglaban ng titigan sa akin. Mata sa mata. And then, napansin ko na tumingin siya sa aking labi. And habang kinakaganti niya ang kanya. Okay, let's do this, ang sabi niya. And then, she grabbed me for a kiss. Fucking fuck. She initiate the kiss. Tagumpay ang plano ko. Permission granted. Her lips are so sweet. Hindi ko pagsasawaan to. While we are kissing, ay naglakad ako papunta sa may kitchen area. Habang buhat pa din siya at inilapag ko siya sa may kitchen counter table. Kahit inilapag ko na siya, ay nakayapos pa din ang dalawang braso niya sa may leeg ko, habang ang mga kamay ko naman ay kusa ng kumikilos. Leon, please, huwag dito. Baka may pumasok, makita tayo. Ang sabi niya between our kisses. Hindi yan. Ang sagot ko sa kanya at sinimulan ko ng hubarin ang suot niyang blouse. Pagkahubad ko noon ay basta ko nalang itinapon kung saan at inabot ko muli ang labi niya para hagkang muli. Pero Leon, baka nga may pumasok na ibang tao. Ang sabi niya habang nagsisimula ng bumaba ang aking halik sa mga panga niya papunta sa kanyang leeg. Wala yan. Wala yung mga kasambahay, pinauwi ko na. Si Manang Jacinta naman kasama ni Daddy. At ipinagpatuloy ko na ang paghalik-halik sa bandang leeg niya. Paano si Ruel?
at ibang security mo or driver. Napatigil naman ako sa paghalik nang marinig ko ang sinabi niya. Kaya may naisip ako. Hinawi ko ang mga nakalagay na bagay sa gilid ni Amara para mahulog sa sahig. Rinig na rinig ang kalansing ng mga nalaglag na mga siyanse at spatula or kung ano man na ginagamit sa pagluluto na nakalagay sa utensil stainless na lalagyan. Sa lakas ng ingay na nadulot noon ay sigurado ako na narinig yon ng bantay sa labas at subukan lang nilang pumasok dito pag bababarilin ko sila. Ruel POV. Nagkayayaan kami ni Randy, kasamahan ko at isa din sa mga security service para magkape bago kami umuwi. Kaming dalawa ay stay out lang. Isa lang ang naiiwan dito at stay in ay si Ricky na ngayon ay nagpapahinga na sa kanyang quarters at ang sabi daw sa kanya ni Mayor ay magpahinga ng maaga. Tuwang-tuwa naman ang loko dahil makaka-video call niya yung jowa niya. Nagkataon lang na puro nagsisimula sa letter R ang pangalan namin. Kaya napagtripan namin gawa ng pangalan ang grupo namin na Triple R Security. Naglalakad na kami papasok sa kusina nang may marinig kaming isang malakas na kalabog mula sa kusina. Si Randy naman ay tuloy pa din sa paghakbang. Parang alam ko na kung bakit maagang pinagpahinga ni Mayor si Ricky at maaga din niyang pinauwi yung dalawang kasambahay. Nalaman ko dahil binigyan niya kami ng perang panghapunan at wala nga daw lutong pagkain ngayong gabi. Pare, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob. Ang pigil ko dito. Pero paano tayo magkakape? Ang reklamo nito. Basta hindi pwede. Umuwi na lang tayo. Doon na lang tayo sa kanya-kanya nating bahay magkape. At mukhang may gera nangyayari sa loob. Kapag nagkataon, baka ikaw ang unang mamatay kapag binaril ka ni Mayor. Kaya bawal tayong pumasok. Wala naman itong nagawa kung hindi sundan ako para muli kaming lumabas. Hay, namiss ko tuloy bigla si Mrs. Doon na lang pala tayo sa quarters magkape. Hingi tayo kay Ricky. Ang yaya sa akin ni Randy. Ikaw na lang, basta ako uuwi na. At nagmadali na din ako para makauwi na agad sa amin. Leon POV. Bakit mo hinulog yung mga gamit? Ang tanong ni Amara sa ginawa ko at tiningnan niya pa ang mga bagay na nagkalat sa sahig. Para hindi sila pumasok dito, ang sagot ko sa kanya habang tinatanggal ko ang strap ng bra niya. Ano namang kinalaman ng mga nananahimik na gamit, basta mo nalang inihulog sa sahig. Si Sweetie naman, pati ba naman iyon, pinoproblema pa. Busy ako dito para mahubaran siya. At natanggal ko na ang bra niya, dating gawi, basta hinagis ko na lang din kung saan. Napakunot naman ako ng noo nang dali-daling tinakpan ni Amara ko gamit ang kanyang dalawang palad ang magkabilang dibdib niya. Papaano ka makakasiguro na hindi sila papasok dito? Ang pagsisiguro niya. Basta, it's a man thing. Tinanggal ko ang dalawang kamay niya na tumatakip sa kanyang dibdib. Hindi ko naiintindihan. Nababaliw ka na ba? Ang tila reklamo niya. Oo, nababaliw sa'yo. At agad ko namang sinunggaban ang mga labi niya ng isang mapusok at madiin na halik habang sinimulan kong himasi na magkabila niyang boobs gamit ang dalawa kong palad. Amara start to moan. Bumitaw muna ako sa halikan namin at inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tenga. Yeah, that's right, sweetie. Just moan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta tayong dalawa lang ang nasa loob ng bahay na to at lahat ng gusto nating gawin, magagawa natin. I whisper using my husky voice. I love you, sweetie. Ang sabi ko pagkatapos ko siyang tabihan at hagkan sa kanyang noo. At ngayon ay yakap-yakap ko na siya. Nakapikit na ang mga mata ni Amara at hindi maitago ang pagod niya kaya hinayaan ko na muna. At isa pa, medyo napagod na din ako kaya hindi ko na din maiiwasan na mapapikit din. Amara POV. Nagising ako nang maramdaman ko na parang naiihina ako.
kaya iminulat ko ang aking mga mata kahit ayaw ko pa. Parang nalungkot ako nang hindi ko nakita si Leon. Kainis naman na lalaking yon. Bakit wala siya sa tabi ko? Bumangon ako. Medyo masakit ang katawan ko. Pakiramdam ko, nabugbog ako. Hindi ba naman ako tinantana ni Leon kagabi hanggang kanina, tapos iiwan niya lang ako. Napatingin naman ako sa nightstand. Napansin ko na may nakasulat sa notepad na nakapatong doon. Sleep well, my sweet Amara. We'll be back soon. Napangiti at napakagatlabi naman ako sa nabasa ko. Ibinalot ko ang kumot sa katawan ko at bago ako tumayo, papunta sa banyo. Ngayon lang nag-sink in na nasa loob pala ako ng kwarto niya dahil gusto ko na agad mag-shower. Pero wala yung mga gamit na panligo ko. Pero bago ako lumabas, ay napatingin ako sa may laundry basket dahil nasa ibabaw lamang noon ang suot kong bra kahapon na para bang basta na lamang isinot dahil hindi maayos ang pagkakalagay dahil halos nakasabit na. My goodness, buti pala nakita ko at agad kong kinalkal ang laundry basket. Nakalagay nga dito yung mga damit na suot ko kahapon. Agad kong kinuha iyon para mailipat sa lagayan ng marumi kong damit sa mismong kwarto ko. Pero kung iisipin ay buti naman iniligpit ni Leon iyon bago umalis siya. Yun nga lang dito niya mismo sa kwarto niya inilagay. Kung nagkataon pala na hindi ko ito nakita, malamang ay nakita na ito ng mga kasambahay. Sobrang nakakahiya talaga kapag nagkataon, paniguradong machichismis kaming dalawa. Ginamit ko ang connecting door para doon dumaan papasok sa aking kwarto. Pero bumalik agad ako para kunin ang note at baka mabasa din ng kasambahay na maglilinis sa kwarto niya. And oh my God, iba ang amoy ng kwarto ngayon. Or pwedeng sarili ko ang naaamoy ko. Kaya nagmamadali ako para lumipat sa kwarto ko at nagtuloy-tuloy na akong pumasok sa banyo at nagpasya na ding maligo dahil ang lagkit na talaga ng pakiramdam ko. Pagkatapos kong maligo at makapagbihis ay antok pa talaga ako kaya nagpasya akong humiga para matulog muli. Pero agad din naman akong bumangon nang marinig ko ang pag-ring ng cellphone ko. Kahit asar ay tumayo ako para kunin ang cellphone ko na nasa loob ng bag ko. Mama is calling. My goodness. Grabe ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging teenager na gumawa ng kasalanan. Dahil siguro ay talaga namang gumawa ako ng kasalanan. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago ko sinagot ang tawag. Hello, Ma? Buti naman sinagot mo na ang tawag. Si Mama talaga, may ganung comment pa talaga. Pauwi na po ba kayo? Kaya nga ako tumatawag para ipalam na hindi pa kami makakauwi. Okay po, so kailan po kayo uuwi? Nak, baka matagalan pa kami bago makauwi Napakunot naman ako ng noo sa sinabi ni Mama. Gaano po katagal? Mga 3 months. May biglaan kasi at importanteng kailangang asikasuhin sa business at need naming magstay dito sa Manila. Nagulat ako sa sinabi ni Mama. So it means kami lang dalawa ni Leon ang magsasama sa bahay na ito for 3 months. Wait, Ma. Iiwan mo talaga ako dito? Baka pwedeng sumama ako dyan. Sunod po ako dyan. Nak, ano naman bang gagawin mo dito? At isa pa, nagkausap na ba kayo ni Ninong Omar mo? Okay, mukhang alam ko na kung saan pupunta ang usapan na ito. Yes, Ma. Don't worry. I understand. Yun naman pala Mabuti pa, tanggapin mo na ang alok na trabaho ni Leon. At least, doon na sa opisina ka. At ang isa pa, kailangan magtulungan tayo at isang pamilya na tayo, di ba? Ano pa bang magagawa ko? Wala din naman akong trabaho at ibang gagawin at ang isa pa ay ilang beses ko nang ibinigay ang sarili ko kay Leon. Mag-iinarte pa ba ako? At isa pa, kailangan kong sundin ang hiling ni Mama para mabawasan naman ang kasalanan ko. Opo, Ma. Doon na po ako magwo-work. Mabuti naman, anak. O siya, sige. Kailangan ko nang bumalik sa table namin at nasa lunch kami. Ma, wait. Oh, bakit?
3 months kayong mawawala? Paano yung mga gamit nyo? Damit nyo? Papunta na dyan si Jacinta para asikasuhin yan, tapos babalik din dito. Ma? Pwede ba akong sumama kay Manang Jacinta pabalik dyan? Anak naman. Okay, hindi na, nagjo-joke lang naman ako eh. Sige ma, ingat po kayo dyan. Okay, bye. I love you anak. I love you too ma. At nawala na ang tawag. Si mama talaga. Baka kaya ayaw niya akong pasunurin dahil baka maistorbo ko sila ni Tito Ramon. Inilapag ko muna ang cellphone ko sa nightstand at bumalik ako sa higa sa kama. Makatulog muna ulit. Pambawi lang ang puyat dahil simula nang dumating ako dito, hindi ko pa ata nararanasang makumpleto ang 8 hours na tulog ko. Kapipikit ko pa lang ng aking mga mata ay muli na namang nag-ring ang cellphone ko. Ano ba? Ayaw ba talaga akong patulugin? Satanas is calling. Holy shit. Hindi ko pa pala nababago yung name ng honey ko dito sa phone ko. Hello? Sweetie, gising ka na ba? Obvious ba? Kaya ako nga nasagot ang tawag mo eh. Oo, pero antok pa ako eh. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. San ka ngayon? Sa room ko po. Shit, parang nakokornihan ako sa pag-uusap namin. Para kaming magjowa na pabebe. Sige, sabihan ko sila na dalhan ka ng pagkain dyan sa kwarto mo. And nakausap mo na pala si Mama Rose? Oo, nakausap ko na. And please, huwag ka na magpadala ng pagkain dito. Bababa na lang ako at isa pa, sobrang nakakahiya para dalhan pa ako ng pagkain dito sa kwarto. Ano ako, lumpo? Bakit, hindi ba? Sukulang pa? Don't worry, pauwi na ako, may inaasikaso lang. Tumigil ka nga, Leon. Masakit pa ang buong katawan ko. Oh, bakit? Uuwi lang naman ako ah. Ano bang iniisip mo? Hay nako, ayan na naman siya. Style mo, alam ko naman ang galawan mo. Sweetie, huwag ka nang magalit. I love you. Napairap at napangiti naman ako sa sinabi niya. Pero, sinagot ko din naman yon. I love you too.